ano po ang mga kalalagayan natin, nararapat po na hindi lang siya purihin, but again and again, um, to bless His holy name at patuloy na maitalaga ang mga buhay natin para po sa Kanya. Well, this week, patuloy po ang mga pangyayari sa ating mga kapaligiran. Kung hindi man kayo aware at hindi kayo na-update ng mga international news, si Pastor ay nandyan. No? As your pastor, I'm doing my very best na ano po ang mga info ng developments, hindi lang ng ating bansa, but pangkalahatan. Alam natin, ongoing ang tinaguriang rumors of war. Sunod-sunod na, ano po? Andyan na. Even ang ibang mga bansa sa Europe ay sumasali na. So, imminent na papunta tayo sa ganung mga katotohanan na ang mga panahon na natitira ay nandoon na po sa katuparan ng Bibliyang papunta sa kaguluhan palalo. No? Huwag po tayong mangarap ng mga maling pangarap dahil may isang katotohanan na ipamamanik si Pastor sa napakahalagang mga panahon na ito. Nariyan na po mga kaguluhan. Hindi po ako sasakay dun sa issue ngayon ng mga iba't ibang mga tinatagurian daw po na mga yung may mga advocates yan, advocates. Because I really believe there is only one advocate per the Bible, no, ng Timothy, between man and God. That is our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang mundo ngayon kung ano-anong mga issue, politika, and even I'm somehow nagre-react kahit sa iba't ibang bansa ngayon dahil sa korupsyon. Oh, yan ang mga topics ngayon. Nagwawala ang mga bansa dahil sa korupsyon. And gusto din nila ang Pilipinas ay magalit. Ayan, nang lulusob na ng mga mayayaman, etc., etc. No? Andiyan sa mga balita yan. Mga mahihirap, magagamit na naman kayo, bahala kayo. But, if you have this advocate sa buhay, kaya nga ang term ng ministry natin, tayo po ay apolitical. Ang Kristiyano po, ang isa pong hinirang ng Diyos ay walang iba na ipamamanik o ipamamagitan. Advocate po means namamagitan. Or ikaw ay naroon sa isang pasimulain o gampanin. Yes, ang daming paraan. We can either do yung mga iba-ibang mga ginagawa ng mga tinaguriang LGUs, mga kung ano-anong mga ina-advocasyan nila. Wala pong masama doon. Tayo po ay naroon sa isang katotohanan dapat. Ang advokasya po natin ay ipahayag ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Yun po yung main natin. Isaiah 43:7, Ephesians 1:14. Anak, type nyo na lang, Ma'am Jane. Hindi yan wala yan sa aking notes Kasi tututok ako sa Psalms 103 na nakaugnay sa ating nalalabing tema ng isang buwan kalahati siguro. Kung mamarapatin para sa bagong tema, kung hindi pa darating ang Panginoon sa ulap, anumang sandali. Dahil nandiyan na po ang nangyayari lahat ng developments. Bumanat na naman po ang bansang Israel. Wala na silang pakialam, And ang advokasya nila ay talagang lupigin, sugpuin ang kasamaan ng ginagawang mga tinagurian nilang kalaban. And nangyayari po lahat. Ganon din ang ibang bansa sa Europa. Patuloy na sumisidi ang pagbaba ng Russia
pababa sa Turkey para maipatupad ang mga katotohanan ng propesiya, no? Na paglusob ng Gog and Magog nandun sa boundary ng Israel. So, ang panahon ng buhay po natin ay naroon sa, kung aabot pa tayo sa edad, mininsahe na rin naman ni Pastor yan. But today, I will speak of one issue na baka nakakaligtaan ng maraming Kristiyano. And rest assured, kahit sa aming pong mga makakapanood sa YouTube, sa iba't aspeto, ang aming pong paggalang, yan. Ang aming pong paggalang sa inyong mga opinyon, inyong mga prinsipyo, ang aming pong paggalang. Ito pong aking pagpapahayag ay ayon, batay sa salita ng Diyos na ang mga ngaral, ipahayag ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, ipahayag, ipangaral ang mga katotohanan ng kanyang aral, ano po? Hindi para makipagtalo, kasi nga sabi ng 2 Timothy rin, a servant of the Lord must not strive or quarrel. So, doon po, mapipredefine ninyo kung sino yung mga totoong lingkod ng Diyos. But it doesn't mean na ang isang lingkod ng Diyos ay malamyo ang boses, Panginoon ay, marami din pong wolves in sheep's clothing. No? Makikita lang daw po yan sa Mateo 7, sa kanilang bunga sa buhay. No? And ano yung kanilang mga hinahangad? Ano yung kanilang advokasya? No? Ano yung kanilang mga paraan ng pamumuhay Kristiyano daw? I'm speaking here now po of our faith. So, pangkalahatan po ito, kung kayo man ay minarapat ng Diyos makapanood sa aming YouTube, hindi po ako nagbablog, hindi ako nag-ano kung whatever. This is our worship time. This is our faith. Okay? I would like to put it in that parameter na hindi po para manira, hindi po maghusga, no? Kami po ay nagpapahayag. We preach the good news of the Lord. Pangkalahatan sa aming mga kapatiran, pangunahin, at sa mga sakaling magnanais, no? Na madaanan din po ang mga pangyayaring ito sa buhay ninyo, yung katotohanan na amin pong isinasapamuhay, batay lamang po sa salita ng Diyos. Walang bawas dagdag, dahil, pero matagal pa naman ang eleksyon eh. Walang bawas dagdag. So, ano ba isang mahalagang katotohanan na hikayatin ko kayo para panghawakan yung tema natin na habang nangyayari na itong lahat ng mga kaguluhan sa ating kapaligiran, lahat ng kasamaan, pati ba naman ng Kristiyano ay, well, even the elect will be deceived. Paki-assess ang mga sarili po natin. Pwede tayong ma-deceive ng mga sarap sa buhay, paghahangad sa buhay, pero pag ibang bagay, kayang-kaya nating gumawa, magpakapagod. Pero again, I speak sa iba't ibang mamaya mga ideas na ibabalansin natin. Ang tawag po namin dito yung systematic theology, yung tamang pag-ugnay-ugnay ng katotohanan ng salita ng Diyos, ng Bible, yung kaalaman patungkol sa Diyos, para maisapamuhay po namin. No? At kasama yon sa pagpapaalala sa aming lahat. Na kahit si Pastor, ongoing ako. Wala pa pong perfect. Wala pang perfect. Pero, kung ikaw po talaga ay pinapangunahan, ikaw ay pinupuspos, ikaw ay tunay na nagnanais ng bagay na ito sa Biblia ang ipapaliwanag ko ngayong umaga, ikaw po ay matatawag na isang nakakaluwalhati sa Diyos. Kaya nga, paki-assess sa mga puso natin ngayong umaga, yung run through ni Pastor lagi, pakitanong ang mga sarili natin.
naluluwalhati ko ba ang Diyos sa buhay ko? Or yung typical na, glory to me, glory to me, glory to me, kasi ang galing ko, ganito. No? Sa mga ginagawa natin, mabuti pa nga yung unbeliever, meron sila dong 4 na nun sa kalye, di ba? Meron silang sinasabi doon, is it the truth? Baka talunin pa tayo di ba? Is it ganito? Is it ganon? Paalaala nila yun di ba? Doon sa, tayo isa lang ang reminder sa atin Hanggang sa bagong tipan yun. Maliban sa Isaiah 43:7, Ephesians 1:14, binanggit ko. Si Paul, ano sabi niya sa Corinthians? Kasi puro karnal na yung nandun sa Corinto, di ba? Whatever you do, what daw? You do it for the glory. Yun yung naging paalala niya Baka sa mga ginagawa na natin sa buhay natin ngayon, nawawala na po yung kaluwalhatian ng Diyos na yun. Lalo na sa mga katatayuan natin sa pananampalataya. I speak with a heavy heart kasi even as of now, I'm trying my very best. Ang dami kong na matatawag na nakikita, na papansin, at literally, nagdadagdag kay pastor ng paghihikayat sa aking pananampalataya. Na yung akin pong narating, kaya nga sabi ko sa inyo 35 years in the making ay nagpapatuloy, and 64 po sa edad, hanggang kaya ng aking lakas bilang isang lingkod ng Panginoon. Meron akong karagdagan na ipamamanik sa lahat. Kahit si pastor, mas naging deeper ang kaunawaan ko dito sa lumipas na mga panahon. Marami pong naging pag-aaral na patungkol sa salitang bless. Yan. And pakisabi sa mga katabi natin, sa inyong tahanan, God bless you. God bless you. Totoo ba yung hangarin na yan? Totoo ba yan? God bless you. Alam niyo ba ang kahulugan nun pag sinasabi niyo yun? Na God bless you. Na kahit sa Matthew 11, pag ikaw'y pinipersecute, anong sasabihin mo? Pag ikaw'y inuusig, God bless you, or speaking in tongues, ang sasabihin niyo? Siya la, walang hiyaka, etc. But, ang hirap talaga. Ano po? Kaya, sikreto niyo na lang sa puso ninyo, doon niyo siya murahin, tapos hingi nila kay tawad kay Lord. Sabihin niyo lang, God bless you. Ang tanong lang, baka totohanan kaya? Yung word mong God bless you, pag ikaw inuusig, ikaw ay, the word bless is so much, parang bilasang isda na ginagamit. And doon nga magpapaalala si pastor. The issue today is this. Sa lahat na nangyayari, kaya nga, pinasimulan ko kanina kay Sister Ningning, yung dinaanan po niyang sitwasyon sa buhay, mahirap. But we have seen, yung mga inawit nila Brother Bong, parang walang imposible sa Diyos, etc. There's always that victory sa mga labanan. And si Pastor, on my 35th year, nakatayo pa rin ako. Hindi naman ako napapatumban ng diablo. Ano po? And patuloy na hanggang sa aking kakayanan, yun po ang focal point ko ngayon. I want to bless the Lord sa isang makabuluhang katotohanan. At yun po yung titignan natin dito na yun yung naging hangarin ni Haring David sa Psalms 103 nung panahon niya. Backgrounder, sa tamang pag-aaral at hindi pastor-pastoran po. No? Sa isang may mga pangyayari, mahirap niya sitwasyon sigurong hindi na niya kaya, nandoon ay pahayag niya pa rin ang katotohanan na ito. Kaya si Ma'am Ningning, pinapray ko kanina dito, tinignan ko. Isang buwan na po siya halos na, nakabalik na, maakyat na dito sa ating hagdanan. Kaya pa, Ma'am Ning, although dahan-dahan. Yung iba nating mga kapatiran, I pray, si Ma'am Ellen, nagluluksa pa rin ba? Ilang buwan na? Sige,
Titingnan natin yung mahihirap na sitwasyon. Iba-iba yan eh. Yun namang ibang mga magulang dito na pasaway ang mga anak. Ganun din, di ba? Ang hirap niyan. Hirap niyan. Ganun din, vice versa. Hindi ko naman babaliwalain yun. Mga anak na totoong Kristiyano, pero ang magulang nila ay saliwa. Ganun din. Mahihirap na sitwasyon yan. Boss na saliwa, empleyadong saliwa, etc., etc. Gobyernong saliwa, mamamayang saliwa, etc., etc. Realidad yan eh. System of the world yan. Pero ang focal ni Pastor, tayo na Kristiyano. Hindi sila. Hindi sila. Huwag natin silang pagtakahan. Bakit ganun sila? Kasi wala sila sa Panginoon. Ha? And, hindi ako bias. May nakita ko, may napanood ako. Kakalungkot nga eh, doon sa idea na yon na ang birthday wish niya. Ang ganda ng birthday wish niya eh. Pero hindi ko yun pwedeng panalangin kasi bawal sa Bible nga yun eh. Mamatay na lahat ang kurap. Pero may yun yung birthday wish niya. Diba? Dami ngayong galit, di ba? Kasi daming kurap ngayon. Actually, I just would like to express yung mga realidad ng buhay. Hindi mo alisin yun eh, sa kanila eh, magalit. Di ba? Hindi mo alisin yun. But tayo na kay Lord. Kaya nga eh, forgive. 70 times 7. Daming aral natin eh. Love your enemy, lalo na yun. Naku, kaya ba natin talaga yun to love our enemies? Di ba? Yung medyong biruan nyo pa, frenemies. Di ba? May biruan nyo yun, frenemies. Yung kaibigan, tapos awayan, kaibigan, awayan. Frenemies yun eh. Ganun. So, I go back to sa word na bless. Yan. Yung word study muna natin. Ano ba talaga ang meaning ng word na bless? Okay. In Hebrew, it's termed as hatabot. H-A-T-A-V-O-T. Hatabot. And ano ba ang synonym meaning niyan pag sinabi mong bless? Either yung use or advantage. So, when you say bless, yung aspeto ng word na yun ng tinagurian na gamit or yung word na advantage, use and advantage. Yun yung idea ng word na bless. So when you term it, okay, just like David, kahit ng time na yun, isa ang naging puso ni Haring David kahit nandun siya sa mahirap na katatayuan sa buhay. Pareho ni Job. No? Nakita niya ang gamit, kaparaanan ng Diyos sa buhay niya. Basahin niyo na lang po yung buong Psalms 103. Yung advantage niya na kumikilala siya doon sa Diyos na yon nung panahon niya. Okay? Kaya nga, bless the Lord, O my soul. That is the key verse, in verse 2. And all that is what? Yung tinaguriang ng verse 2, ano po yun, verse 2? And forget not all His benefits. No? Well, nire-relate ko po yung word na bless. To bless the Lord because of these benefits. Ito nga pong tinaguriang hatabot. No? Ano yung dapat na magiging tamang aspeto na yon? Well, in Hebrew, hatabot means more,
And I will expound yung sa isang bagay na mas maganda. Hindi ko gagamitin yung recompense or reward. Kasi, pakigamit nga itong mga words nito sa inyo, inyong mga katabi. Ano ba nga ngayong umaga mahihita natin sa mensahe ni Pastor? Ano ba ang aking gaganansyahin? Ano ba ang aking magiging silbi sa buhay ko? Okay? So, I'm speaking about God, no, na nagpatupad na ng lahat sa buhay natin. And ngayong umaga, how can we bless this God na nagpapatupad ng lahat ng benefits na ito, itong hatabot na ito sa buhay natin? And here we are in our times, New Testament, just awaiting the coming of the Lord para sa fulfillment ng mga naranasan nitong mga nasa Old Testament na ito na katauhan, na tayo nga po ay laging paulit-ulit si Pastor, mas nasa atin po yung ganansya. Mas nasa atin po yung pribilehiyo, yung advantage na yun. Nasa atin po dahil nag-alay na nga po ng kanyang buhay ang Diyos sa ating kaligtasan. Paulit-ulit lang po si Pastor doon sa gospel na yun eh. And here, hindi po ako doon sa, yung iba kasi gano'n ang ano eh. Kaya kayo papasok sa kumpanya, hindi ko alam, ito mga HR natin nandito eh. May mga alam, di ba? Ano ba mga benepisyong binibigay ninyo sa empleyado ninyo, di ba? Typical na management, dadayain pa eh, di ba? Ang benepisyong ibibigay sa ano. Kaya nga nagkaroon ng contractualization para yung mga benepisyong dapat sa magiging regular ay tatanggalin pag dumating ang aspeto na hindi ka naman kwalipikado maging isang regular na empleyado. Marami pong iba't iba na katatayuan at kami ni Sister Michelle, nag-uusap-usap kahapon sa aming God Family Ministry. May sarili kaming buhay. Lahat ng pinupost namin is always for God's glory po. Hindi po kami nagpo-post na para marami kaming sasakyan, na 46 ba yun? Na sasakyan. Nagpo-post po kami kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay namin. No? Kung ano yung nararanasan namin. Kaya ngayon yung ano ko eh, taste and see that the Lord is good. Hindi po para mang-inggit, hindi po ano. Pinapakita po namin doon, pinapakita ko, kaya ako nagpo-post, pinapakita ko, lalo doon sa mga unbeliever kong kakilala, ito ang ginagawa ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Ito ang ginagawa ng Diyos na pinagsisilbihan ko. Ito ang ginagawa ng Diyos sa buhay namin. Diba? Kaya yun ang pinupost ko. It's always for His glory. Hindi po ako nagpo-post para gumawa ng kung ano-ano, para ako'y mag-trending, para ako'y mag-viral, no? O mang-inggit. Gumagawa po ako, nagpo-post ako for the purpose to bless the Lord. Pangunahin po yun. Sa lahat ng ginagawa natin pamamaraan ng ministry, natatouch nga ako nung last time, nandun ako sa isang okasyon, sabi sa akin, umiyak pa yung brethren na yun. Pastor, nakakaano kayo? Siguro hindi lang niya maggamit yung word na bless. Nasasamahan niyo kami sa ganitong mga okasyon. Natouch po ako doon. Na ano ko po na, thank you Lord, I pray, ikaw po ang na-bless, napuri, no? Na ang inyong lingkod ay kapaki-pakinabang, ang inyong lingkod, Lord, ay naroon sa iyong kaluwalhatian na ma-acknowledge. Although, yung ibang brethren, I hope, mamaya na lang, kung darating. May biruan kami dito eh. Oh, yung okasyon na ikaw yung maimbitahan, nakaka-bless yun. Ikaw yung maimbitahan. Ano po, pinapakita ko dun sa mga brethren na wala ngayong umaga. Kaka-bless yun. Inimbitahan ako dun sa eat all you can. Eh, hindi naman po ako matakaw. So, pasaya lang namin yun. Pasaya lang namin. And, yung mga ganung pagkakataon, siguro,
Taka kayo ngayon. First time nagsuot si pastor ng pink. Ano na kayo, pastor, ngayon? Advocacy ba? Advokasya ba kayo ng mga ano? Wala akong ina-advokasya dito. Na taon, ibinigay ito sa akin, pinapakita kong sinusuot ko ang mga pagpapala ninyo, and ang purpose ko isinusuot ito, nakakatikim ako ng mga mamamahalin na uri ng mga pagpapala to bless the Lord. No, nadagdagan na naman yung mga, kung ano-ano kung mga mamahaling tie. And mamaya, sabi nga ni Sister Michelle, tawanan kami kung isusuot ko pa ulit. Basta at least naisuot ko na. Ayan, kung sino yung nagbigay, suot ko na. Pero kasi si Pastor, mas sanay ako doon sa malalaki yung ganun ko di ba? Pero first time ko po magsuot ng ganito. So, sinuot ko po. Kasi ito yung niregalo sa akin Yeah? Pahabol daw na pa-birthday. But anyways, ang idea, the word bless, mga benepisyo ito sa buhay na meron tayo. Lagi ko lang pinaalala, sigon o ayon sa antas ng ating mga buhay-buhay. Huwag naman, alam nyo, si Pastor dumaan ako, tulad ni Pablo, maayos po ang aming pamilya. Napalaki kami, pero wala kami sa Panginoon noon. Kaya nawasak po yung pamilya namin talaga Transparent ako pagpatungkol sa pamilya namin. Hindi ko po yan para ikahiya. Pinakikita ko po yung ginawa ng Diyos sa buhay namin, paano kami inayos. Na ba? Katulad ng buhay ng inyong pastor dati, magulo po ang buhay ko. Maraming nakakaalam ng testimonya ng buhay ko. Pero yung buhay ko po ngayon, yung mga natitikman ko, nararanasan ko, meron kami ngayon dahil po sa mga benepisyo ng Diyos. Na pinagkakaloob niya simula pa kay Eva at Adan, pinackage deal niya pero sinayang, pinabayaan. Marami pa rin po ngayon ganyan na panahon, binibigay ng Diyos. Kaya ngayon Psalms 103 ni David, yun Okay? Yung mga benepisyo ng Diyos na naranasan niya, mararanasan pa niya, yun po yun. And, siyempre, very touching sa mga gampanin ng pastor, makita ang mga pamilya, ganyan. Hello, Sister Ami. Pagsabi nga, Brother Jojo, Ma, bless you. Amen. Alam niyo na yun. Alams na. Ha? God bless you, Kion, na miss ka namin ng birthday mo last Sunday. Sige lang. Normal yan. Kasama yan. And, you know, all the benefits ni Lord, pag maalala mo, kaya ako, kahit ngayon, lagi ko yung naalala isang bagay, totoo yung kasabihan na the stomach is the way to the man's heart daw. Yata parang gano'n. May ganong kasabihan, di ba? Kaya Sister Mercy, magaling magluto yan. Baka kaya napaibig niya si Brother Wilson. Mga gano'n. Si Ate B, si Brother Danny, yung mga magagaling magluto. Sister Michelle, hindi siya magaling magluto dati. Pero binabaunan niya ako lagi nung crab meat. Andun pa lang kami sa panahon ng aming buhay. And totoo po yun. I recall lahat yung mga benepisyong natamasa ko kay Sister Michelle. Kung si Pastor Rico, nagpaalam lang po. Marami pong nagpaalam ngayon pati sila Ma'am Lorna. Marami po tayong brethren na wala ngayon. May mga okasyon, may mga sitwasyon. Yung mga benepisyo, kung babalikan nyo po, di ba, ay kamangha-mangha. Yung mga ginagawa ng mga mahal natin sa buhay, etc. Balikan lang po lahat ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Maliban tayo po'y niligtas, tayo po'y pinagpapala niya, tayo po'y iniingatan niya, tayo po'y pinapagaling niya, tayo po'y pinapalakas niya, etc., 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 etc. Sige nga po, mabibilang niyo po ba ang benepisyo ng Diyos sa buhay natin? Hindi po. Hindi po. Hindi po.
mga na bagong napopromote, no? Sa iba't ibang aspeto ng katatayuan nila. So, the benefits of God, napakadami. Kaya nga, dito sa ilang bagay lang po na gusto ko rin daanan, may ilan lang po akong nais gamiting ilustrasyon. Sa Psalms 103, dito po lang ako nakapokus eh. Maliban sa ilang pangyayari sa bagong tipan mamaya na gagamitin ko. Yung word na gimel, G-I-M-E-L, ay isa din daw pong pinagmulan ng idea ng word na benefit or yung hatabot. Bakit masasabi mo mapapagpala mo ang Diyos sa buhay mo sa anumang aspeto? Tulad daw po ng isang kamelyo, yan. Sinabi na rin niya ng Proverbs eh. Ang righteous maalaga sa kanilang mga hayop. Okay? Pero, babalansin natin yun. Yung binisahe ko last time yun, hindi naman kailangan pakadami mo sitio para tawagin kang sumikat ka sa vlog na si, anong tawag mo doon? Oh, yung si kung sino man siya. Hindi ko siya para yan o. Dami yan sitio. OA na po yun. Balansin naman po natin yung systematic theology. Salamat si Sister Michelle, dumaan din dati sa ganun eh. May mga ganun siya. Ang hindi na lang niya natutupad ngayon yung 1 kilong hotdog. Kasi dinaanan daw nila yon dati. Bilang lang yung hotdog nila, 2 piraso. Paulit-ulit yan, naririnig ko yan. Hanggang ulit kami, pamilya. Lahat, nabili ko na siya ng gold piece, napagbigyan ko na siya sa aso, sitio, regalo. Hindi naman kami bumibili po ng yung mga alaga namin eh. Puro regalo yun, regalo ng estudyante niya. Kung papayagan ko lang ba mag-alaga, kasi hindi naman sila nag-aalaga eh, ako eh. Diba? Isda, pagong, lovebirds, lahat doon intindihin sa bahay namin. Salamat ngayon, ang puso niya, pag natigok na daw, okay na daw, hindi na kami, ewan ko lang kung okay na talaga yun, no? Kung hindi na magpapalit. Although, yun nga, yung mga benepisyo na matatawag na yun, sabi nga ni Sister Michelle, yun na lang daw hindi niya nararanasan, 1 kilong hotdog. Kaya, sa mga nagluluto dito, bigyan niyo po ng ni Sister Michelle na 1 kilong hotdog. Jumbo ba o ordinary? Or jumbo. Kaya mo yun, 1 kilo. Oo nga. Kahapon magkakasama kami, kasi prelude yun eh, ng kwentuhan namin. Pinapaunawa ko sa mga anak ko po, at ngayon nga sa apo, mamaya kasama yun sa mensahe, yung nararating namin. It's always for God's glory. Yung mga posting namin, for God's glory po yun, ha? And, di ba, kayo ay hindi ba nabibless na ang inyong pastor ay hindi nagtitinda ng dyaryo at pandesal sa umaga? Di ba? Ang inyong pastor ay hindi nangihingi yung mga kaparaanan ng ibang pastor-pastor. Di ba? Ang inyong pastor ay nasa maayos na katatayuan. Pero bago po kami makarating sa katatayuan ito, yung mensahe ko last Sunday, the rewards ni Lord sa amin. Okay po? Nagdaan din po kami doon ni Sister Michelle. Lagi ko binabanggit yun, di ba? Nung nagsimula kami magsama bilang mag-asawa, wala kaming sariling bahay, rumerenta kami, nakakalungkot, pagod, etc. Ulam namin, nagbabudget kami, Maggi. Sorry, talagang totoo yun eh. Baka ma-vlog ako, bigyan na kami ngayon lagi ng Maggi. Maggi and yung luncheon meat ng Philips. Maggi and Philips. Baka naman. 1 year supply. Pwede na. Mga ganong benepisyo. Nakaraos kami noon, Sister Michelle. Wala pa sila yun, sila Dia. Pinapaliwanag namin yun lagi sa 2. Nabago natin to ngayon. Ngayon nga, kung ano-ano na yung natitikman nila eh, di ba? Namin.
Tapos sabi ko nga kapon, oh, hindi dahil apo. Dati, nung kayo din, wala pa lang ng mga ganitong pangyayari, lugar, dinadala namin kayo ni mama nyo sa aming kakayanan. Ate, binibili namin ikaw nung ganung mamahaling regalo, kaya bilhan mo din ng iyong anak ng ganoong benepisyo ba? Nagtatrabaho kayo, gamitin ninyo sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi sa kamunduhan. Diba? And pinapakita ko yon dahil to the generation, mamaya yung ilang verses na gagamitin dito, alam ko ipopost ni Sister Jane ito as I move on. Meron lang po ako ilang mga bagay na gustong daanan. Ha? Tulad daw po ng kamelyo, napapunta na po ako sa ilang idea pa. Tulad ng mga alaga na yan, ang kamelyo po sa disyerto, kaya magiging kapaki-pakinabang, may silbi, may tinatawag na sa aspeto ng mahihita sa kamelyo, no? At ano ang magiging ganansya sa kamelyo? Pag yan daw po ay inilagaan mo, pinakain mo ng tama, etc., etc., yan daw po ay very useful sa disyerto, ang kamelyo. Kaya biblical times po yan ang ilustrasyon na yan. Gemil. Gimil. Meaning, pag ginampanan mo, ginawan mo, no? Ginamit mo sa tama, yun yung aspeto na yun. Kaya, tingnan natin ang mga naalaala ni Haring David. Sinimulan niya ng mga bagay-bagay na yun, wag na yung mga iba pang aspeto. Ano yung una niyang nakita sa verse 8? The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. So, bilang mga magulang nga, ganun tayo, no? Ayan, inabal ni Asi. Then, marami pong bagay ha, sinabi ko sa inyong benepisyo, pero ito po yung mga bagay na gusto kong makita natin lahat. Verse 13, ano sabi niya? Ang Diyos ay like as a father pitieth his children. So the Lord pitieth them that fear Him. Ang bait ng Diyos, kaya nga 70 times 7, 1 John 1:9, makakalapit tayo. Wala pa naman talagang perfect na Christian. Pero ano ba yung pinupush ko sa inyo ngayong umaga? Makita niyo po ang benepisyo ng buhay sa Panginoon. Pag hindi po, kapahamakan po ang nasa paligid. Tandaan po natin yan. Kapahamakan po. Mamaya may isa akong ipipresent lang na idea ng consequence or benefit ba. Now, verse 17, para rejoinder lang po ako. 17, ganun din po ang sabi doon. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. Ate, ayan si Aya. Today, sabi nga sa mga nakakaalam, no regret si Papu sa ginampanan ko, namin, nila Mama. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin, God bless your union kasi kaya kahit po sa iba mga kapatiran, I have my own level ng mga
pagsubok, labanan sa buhay. I have been there. Ganda ng song. Muli marinig ko yung victory na yung song na yun. Ma'am Jane, mamaya ulitin natin ang Ninong Bong, ha? Pero, sakali Ninong Bong, Ninang Jane, bahala kayo kung hindi kayo mahirapan, kung meron na kayong slide. Baka kantahin natin ito mamaya. Bigla lang nasa puso ko itong Bless the Lord, O my soul. Kahit yung ilang pasada lang. Meron ba kayo nung lyric, nung ano yan? Baka lang mablock na naman tayo dun sa ano. Sorry ha, bigla lang nasa puso ni Pastor. Pero kung alanganin, yung victory song na lang natin kanina. And then, lahat ng benepisyo nasa atin na po eh. Buhay na walang hanggan. Talon po sa 21. Gusto ko po kayong from 17. Punta po kayo sa 21. As I continuously serve the Lord on my 35th. Ano yung verse 21? Bless ye the Lord, all His hosts. Yan. Kaya nga, kahit nagre-realign ako ngayon, kahit wala namang mape-perfect ministry, di ba? Okay lang si pastor ngayon. Nadagdagan ako ng aral eh. Yeah, ministers of His that do His pleasure. Pero hindi po ako nangungunsinte, ng DDA po ako. Hindi po ako pastor-pastoran. No? But anong paghahangad ko? I want to bless the Lord as His minister. Magpapatuloy ako. Ano man ang sitwasyon, hindi ko kailangan. Alam niyo, na-touch nga ako eh. May nalaman akong isang manggagawa sa isang ministry na, hallelujah. Babalansayin ko itong mga theology ngayon ha. Wala pala sila doong allowance eh. Pero nagkukumit sila doon, kaya nila. Grabe. Sabi ko, no? Pero biblically, maganda yon. Pero ako, tumatayo ako doon, the workers deserve their wages. No? Kahit papano, pang pamasahe, pangkain, ng manggagawa. Pero doon, on their own pala sila. Nalaman ko lang, on their own sila. Now, vice versa yun. Vice versa yun. Ang tanong, doon ba sa ministry yun, ano kayang ginagawa ng mga pastor para doon sa perang yun? Yeah? Oh. Oh. And nakakalungkot eh. Sa aspeto, sa akin, basta kung ano yung pinapatupad ng council dito, dadating panahon, kami mananagot ng mga leaders. Kasi nakita namin yung batayan doon eh, na ang mga manggagawa ng Panginoon ay, masasabi natin, pinapagpala. Maliit man, malaki. Di ba? Nakapost ko nga lagi yan. Maliit man, malaki yan. Kung ano yung kakayanan ng ministeryo, nandun po yan. Mga miyembrong may karamdaman, atin pong ginagampanan. That's the word there. Ginagampanan. No? Kaya nga, pero on the other side, nandun yung paalala kasi. Yung tinatawag ng mga hireling. Ang motibo lang, alam nyo na, ang intention lang, kaya atin sa church, mangungutang, manggogoyo ng mga kapatiran, mag-aaway-away. Nandiyan po yan. Kaya dapat aware. Aware tayo eh. Yung puso natin, kung ano ba talaga yung pinakang pangunahin natin. Sa mga nag-aral na po ng FS, WTP, alam niyo yun, di ba? Ano po ang purpose ng Christian? Is what? To glorify God. Miyembro ka, leader ka, is to glorify God. And there's so many ways to bless the Lord. Yes, there's so many ways. But if you look back, hindi natin siya masusuklian, mababayaran, mababalikan. The benefits that we have now, and ito yung isang doctrine na ididiin ko ngayon.
Hindi lang po tayo niya niligtas, etc., binapangakuan ng buhay na manghanggan, iingatan habang nandito, we will reign sa takdang panahon. Hindi po yan na ipapangaral ng karamihan. Ako, salamat, nauunawaan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. So akin po ngayon, mas pinangahawakan ko yun. Nakikita nyo na yung mga bombahan ngayon sa iba't ibang lugar. High-tech na po, no? Mga drone na. Ha? And tayo, anytime dito sa itong West Philippine Sea natin, yan, Taiwan na yan, nandyan na po, nagigiraan na sila. Lahat po yan ay mga pagpapaalaala ng Diyos na ano't anuman mangyayari, kung tayo po ay nasa Kanya, nasa atin po ang mga benepisyo na yan. No? Nasa atin po ang mga benepisyo na yan. Add up lang po ako sa isang katotohanan na mismo ang Panginoong Jesucristo nagpaalaala. Ganda di ba? Sabi niya doon na tignan nyo ang mga ibon na yan, mga halaman na yan. Lahat ng provision nasa Panginoon No? Dami niyang aral na kung susundin lang natin ay matatamasa po natin pa ang mga benepisyo na dapat. Sa tama pong pag-ahangad. Kasi yung iba, yung paghahangad nila, sabi ko nga last Sunday, hindi sila doon sa aspeto ng nakokontento. Kaya, yung contentment na yun, na mensahe ko last Sunday, nagkakasala pa rin ang tao. Na kahit ang Christian, nagkakasala. Kasi, naghahangad. Hindi nakokontento sa mga benepisyo ng Diyos na binibigay. Balik at balik ako doon sa level, ha? Yun nga, sabi nga namin, Sister Michelle, bago namin narating, alam niyo, nung nagsisimula kami, Sister Michelle, pahabol lang ulit. Nagpipray kami, hindi pa kasi kami ganun katatag nun sa Panginoon Wala pa kami ng mga mindset. Ang amin umiiral nun, yung paano mabubuhay, saan rerenta, anong kakainin. Until such time na nandun kami sa Panginoon, nakita na namin yung mga pinapatupad niya. Hanggang ngayon, yung rewards, nandyan po yun. Dati, sabi namin kina Dia, Eunice, Asi, mga anak dito, purihin ng Diyos, may mga magulang kayong alam na namin yung dapat. Kasi, pinapaalala namin sa inyo, sabi nga namin, kayo na mga developmental, lumaki sa Panginoon, ay mayroon na kayong ganitong pananampalataya o kaalaman na hindi kayo masasayang dapat sa buhay. But, again, yun yung idea na pinapakita ko. Eunice, Dia, yan, may bahay na kayong iiwanan namin. Ha? Hindi katulad namin dati ni mama ninyo na nagsisimula kami. Kaya ang ganda ng posting ni Eunice no isang araw, di ba? I will do my best for you, Aya. Ganda, kagabi, di ba? Ganda yon. I hope so, ate, ha? I hope so, hindi ka na naman malilin lang ng mga pag-ibig na yan. Ha? Sister Ami, nalin lang ka ba? Na kay Lord na kayo Kami ni Sister Michelle nun, pwede ko sabihin, ako nalin lang niya kasi wala pa kami kay Lord nun. Nabighani ako sa kanya. Kaya kita niyo yung posting ko kagabi? Always my beauty. Kasi dun sa Beauty and the Beast yung dun. Always my beauty. I am not the beast because I am not a beast. Pero always my beauty. Sabi naman ng post ni Eunice, I hope you will not find
abyss. Kasi si Aya, tinitingnan niya si ano kagahapon dun sa Disney story. May pahabol lang si Pastor, rejoinder. Pakitaan ko kayo ng systematic theology. May totoong pastor, may pastor-pastoran, may ganito, totoong membro, may Kristyanuhan, may worker, may worker-workeran. Lahat yan, nandyan yan. Si Lord na lang nakakaalam. Okay? Pero, kailangan ko ito ngayong isingit para makita nyo lalo yung kaalaman ng pastor ninyo. In behalf dun sa mga, ito ang inyong pananaw, ginagalang ko po yun. Dadagdagan ko lang po. Kasi ito po ngayon ay ugnay doon sa isang benepisyong meron tayo. Nakakatiyak po tayo na ang Diyos natin ang masusunod, no? Sa buhay natin. Very done deal na yun. Wala tayong magagawa. Hindi daw natin maduduktukan sa pag-iisip o ang araw natin, buhay natin. Ang Diyos lahat yan. Okay? Kaya nga, ewan ko, bakit yung iba? Workaholic. Ang priority na talaga dapat sa buhay is to bless the Lord. Now, merong pangyayari this week na buong mundo ay na viral. Wala akong against. Mag-a-add up lang po ako. Ito po ang systematic theology diyan. Na kahit ang ibang religious organization, galit sila. Bakit nangyari yon, di ba? Nang isang, let me use this nagpapahayag daw ng mga salita ng Diyos ay napatay. Viral yan ngayon no? Wala naman akong issue dyan, pero babalansihin lang natin. Ito po ang systematic theology. Ang doctrine natin lagi, para kung may katanungan kayo, dalawang bagay lang yon. Una, ang Diyos ang nakakaalam. Okay? Pangalawa, titingnan natin lagi yung Job and Jonah. Yung wala sa Panginoon, kapahamakan talaga. Okay? Yung nasa Panginoon, para itaas ang antas ng pananampalataya. At overall, throughout the Bible, ang mga hinihirang ng Diyos ay nape-persecute. Reality yun. Nape-persecute. Sigun din sa timetable ni Lord, kung oras mo na yon, meron tinatawag doon, martyrdom. Pero habang gagamitin ka ng Diyos, pwede ka niyang i-extend ang buhay. Okay? Balanse lang po ang pangunawa dito para wala po tayong pang-condemn, etc. Pero, yes, bibigyan ko rin yung mga backgrounder, yung mga lingkod ng Diyos na yon, mula sa lumang tipan, kung sino-sino sila, Daniel, di ba? Ang dami yan pero, meron naman ding talagang sa bagong tipan, dumating sila sa mga Christian na pinapakain sa leon, asong ulol, nung panahon ni Nero, sinusunog sa arena. Because of their faith, pinapadinay si Jesus Christ. Kaya sila pinapatay. Hindi sila pinapatay, mapasok na ako Ma'am Jane, hindi sila pinapatay dahil political activist sila. When I say political activist, na-identify ka sa politika. Kahit maganda ang hangarin mo, yun yung sinasabi ko kanina Kahit maganda ang hangarin mo, yung ina-advokasya mo, pero meron kang will of God na hindi napagbatayan. Si Pastor, I always stand up here. I declare yung ideologies, capitalism. Baka mamaya barilin na rin ako ng capitalism dito. Mamaya akyatin ako dito ng communism. Pag bumibira ako na walang hiya ang mga ganito, walang hiya ang mga ganyan, di ba? Ang mga ngaral po ay dapat niyang ipangaral lang ang salita ng Diyos.
2 Timothy, hindi po siya para makipagdebate. Pastor, bakit sila Pablo nakikipagdebate? Sila Pablo at that time, nagpipreach. Hindi sila nakipagdebate. Okay? Wala kayong makikitang nakipagdebate sila, yung mga lingkod ng Diyos. Nagpipreach sila. Pag hindi tinanggap, okay na sa kanila. Di ba? At yung mga lingkod ng Diyos dati, walang mga bodyguard. Kaya nga si Pastor, kahit madaling araw ako tiyak ko na pupunta ako sa Panginoon. Wala akong dinikitang politiko para sumarap buhay namin. Alam niyo yan, marami akong pwedeng dapat dinikitan. Pero hanggang ngayon, masarap buhay namin Pakipuri naman natin ng Diyos, masarap buhay ng pastor ninyo di ba? Wala kaming inasahang anak na pinapasarap kami ng anak. No. Wala akong inaasahang politiko para pasarapin kami. Wala. Ang Diyos ang gumagamit, hindi ko inaalis may mga nagbe-bless sa amin, nagsusuporta. Purihin ng Diyos sa buhay ninyo, di ba? Hindi ko yun inaalis. Pero yung paraan, so, what transpired now, hindi po ordinaryo yun, yung pangyayaring yun. May mga propaganda po behind the scene doon. So, kung sakali naman hindi tayo nagpe-prejudge, siya talaga ay, yun na yung oras niya, tragic, di ba? Yun ang doctrine ko I do not know then, someday baka naman meron ding pumatay sa katawan ko, sabi ni Pablo, ng Panginoon, na yung kaluluwa ko hindi naman mapapatay. Pero, alam ko, wala akong dinikitang politiko. Wala akong sinirang masasamang organisasyon. Kasi meron talaga yan effect Ang purpose lang ng mga lingkod ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos, di ba? Hindi ko anong advokasya. Okay? Hindi mo aalisin talaga na may mangyari. Kaya, naalala niyo dati, may mga lingkod ng Diyos sa mga probinsya na papatay. Bakit? Sasabihin naman, nagmi-mission ako, martir ako, pumupunta sa China, pumupunta sa Saudi, namamatay. Di ba? Binilansi ko na sa inyo dati yun Sa Saudi, may batas sila Bawal. Mangaral. Di yung ginagawa ng mga ibang Kristiyano, ano yun nag-smuggle ng Bible, nang susuway kayo ng batas doon, bawal Sasabihin nila, dahil sa Panginoon. Alam nyo, sabi ko nga, hindi nyo kailangan magdala ng Bible Punta ka Saudi, mamuhay ka bilang totoong Kristiyano, madadala mo kung yung sino yung mga dapat. Sumusunod ka pa rin sa batas. Nakikita niyo yun, yung ganun mga issue ng extremities na aral. Punta ka sa probinsya, punta kami yung mga baryo, liblib, sabihin mo, walang hiya yung mga yan, anong mangyayari sa'yo? Patay ka. Di ba ka, Jojo? Patay ka. Galing na po si Pastor dyan Gusto mo naman, sumali ka doon sa capitalism, maging agent ka nila, mayaman ka, katulad ng mga box kong iba. Di ba? Mga ninong nila Eunice. Pwede yun Pero sila din, mga pawn sa chess. Pag kailangan sila itumba, tinutumba sila. Ngayon, ano yung issue doon? Ang galing nun 200 yards sa isang bata. Hindi ako naniniwala, yun. Ganun, kasama ang mundo. Although, yes, nagamit yun ng Panginoon. Yung trahedya, accident, sakit. Dahilan lang yan para ang katawan natin ay mamahinga. Pero tandaan nyo, kahit si Paul, ang kadebate niya si Barnabas.
Di ba? yung fierce na bakbakan nila ng theology. Pero hindi nanira si Paul ng iba. Ang galing nga ni Paul sabi nga ni Paul, ang dami niyo pong Diyos dito. Hindi siya bumanat na, mga yung Diyos niyo, dapat basagin niyo yan. Mga ano yan, mga ganito yan. Tinitira naman sa mga espiritu yan. Hindi ganun ang sinabi ni Paul. Ano sabi ni Paul? Meron kayong isa po dito, ito po yung papakilala ko sa inyong totoong Diyos. Sa tamang homiletics po. Tamang homiletics. Pero kung bumibira ka, mga ganito kayo, mga ganito kayo, mga ganito kayo, ang kapitalismo, magaling. O gamitin natin to, i-phone natin to. Ma'am Jane, dagdag lang i-phone natin to para mas, sir, sisikat ka sir, para advokasya mo yan hindi Either, totoo din yun. Pwedeng hindi alam nung sir, kaya parang yung isang scandal dati kay Nixon, yung all the president's men, di ba? Hindi niya alam yung ginawa ng dalawa niyang tao para sa kanyang kapakanan. Parang gano'n, pwedeng gano'n. Maraming issue yan. Ang dami ko pong alam na mga ginagawa. Kaya nga alam niyo, the best, babalik ko kayo sa mensahe natin ngayong umaga. So, I pray, maisara yan yung issue na yan. Kasi yung iba natatakot, saan ang protection natin? Ako kasi discuss ako niyan sa klase ko noon Tinayuan ako ng professor ko noon, tama si Pastor Ed Kasi, sabi ko, wag na nating ipanalangin yung na yan. Yung Psalms 91 na yan. Pag tuwing umaga, nagpipray tayo, Lord, protect me. Huwag na tayo mag-pray ng protect me kung masasagasaan din tayo ng bulldozer dyan o ng ano yung tawag doon sa mabagal? Yung pison. Kalokohan yun. Di ba? Kaya nga, Lord, protect me. Alam mo, puprotect ka ni Lord sa kanyang plano, paraan. Okay? Pero kunyari, Pastor, paano yung nag-martyrdom? Oras mo na. Kukunin na kita. Oras mo na yan Kunin na kita. Pero kung may kapabayaan ka, tapos isisising niyo sa Diyos, Lord, hindi mo ako pinrotect. Hindi pwede. Hindi pwede. So, binabalansi ko lang po ang mga dapat na pananaw natin sa mga pangyayari. Ngayon, tama po ba yung mga ginagawa ng mga mahihirap? Lusubin yung katulad sa isang bansa ngayon, di ba? Nilusob, no? Sinunog pa yung palasyo yung mansyon nung That is still rebellion, sabi ng Bible. So ngayon na naman, ito na naman ang Pilipino, people's power! That is again, rebellion. Yan din yung nangyari noong 1986. Rebellion po. Romans 13, 1 Peter, kahit kayong nanonood sa akin. Rebellion po yun, sabi ng Bible. Hindi ko po sinasabing mga rebelde kayo. Sinasabi ko, rebellion po yun, sabi ng Bible. Ganun lang yun Paliwanag mo. No? Pero kung bibirahin mo sila, ganito kayo, ganito kayo, ganito kayo, ganito kayo, asahan mo. Asahan mo. Paliwanag mo. Pahayag mo. Preach the gospel. Preach the gospel. Natouch ako kagabi Meron daw tayo ditong, ewan ko lang kung totoo yun, may picture taking silang dalawa nung isa kong underclass Natouch siya kasi yung gobernadora natin, namimili lang dyan sa isang ordinaryong grocery store, walang bodyguard. Galing Galing May picture sila Pwede ko pakita sa inyo mamaya. Nandiyan lang. Nagpa-picture pa siya. Walang bodyguard. Pero alam ko sa labas, may driver yun. May yan. Pero walang kasama sa loob. Walang kasama sa loob. Ganda rin yun Kung totoo ka talaga, wala kang kalaban. Wala kang... Ako nga Buhay pa si Pastor
Di ba? May drug lord ako dito nakabangga eh. Ha? Pero, buhay pa si pastor. Hindi ko naman alam na drug lord pala yung nasa lugar namin dati. Di ba? Naging ready ako noon. Kasi sabi nga sa akin noon, Sir, na-expose kayo, na-identify kayo. Sabi ko, okay lang, balikan ako. Kasi, basta, di ba meron ako responsibilidad bilang mamamayan. Sabihin na meron ditong ganito, illegal. O di kung balikan ako, di balikan. Pero hindi ko sinabing, oy, si ganito, ay drug lord. Wala akong ganun. Nakakuha nyo. Pero yung nangyari doon sa Binarel, sa US, kayo na lang po ang mag-assess. Kaya nga ang term sa kanya, political activist. So, nalulungkot lang ako doon, hindi nakalagay doon, Christian preacher. Dapat Christian preacher, hindi political activist eh. Tapos ang term ng FBI, political assassination. Meaning, kaya siya napatay, nakaugnay siya sa politika. So again, huwag natin isisi sa Diyos kung sakasakali. Alam ko, very viral ngayon yan, pero balanse lang din ako. Hindi ako para, justice for ganito, justice for ganito. Hindi. Pahabol lang po yun, na pagbabalanse. Yan po ang systematic theology na hindi alam ng iba. Kaya nga, wag na natin dalhin sa ganyan. Sa church na lang. Kaya nga sabi ni Lord, yes and no ka lang eh. Pag malamya ka, idudura ka niya eh. Di ba? Although may kanya-kanyang, kaya nga may level of faith, pagbabago sa buhay, paglago sa buhay. Pero kung matanda ka ng Kristiyano at hindi ka pa rin nababago, well, medyo nakakalungkot po yun. Ibig sabihin, nandun ka pa sa bondage. Hindi ka pa napapalaya talaga. Kung ano man yung mga lust of the flesh, lust of the eye na yan, pride of life na yan. Kasi dapat mawawala na yung mga bagay na yan. And, siyempre, ano lang purpose ni Pastor? Ano nga kaya yung mag-ina nung namatay? Can they bless the Lord sa oras na ito? Sa nangyari sa... And yun nga, kabilin-bilinan ko na Sister Michelle. And yun ang mensahe ko ngayon, man, sakasakali. Continue to bless the Lord kahit ako ay mauna sa Panginoon. Kasi yun ang buhay dapat natin. Ma'am Ellen, bless the Lord kahit wala na si Brother Ruel. Bless the Lord kahit wala na kayong trabaho. Bless the Lord kahit anong mga sitwasyon natin sa buhay. Ganda ng verse 2. Di ba? Sinimulan ni Haring David sa verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Ito, paborito to ng mga kumain na hindi pa nag-pray. Ito ang gawin yung prayer. Kasi all that is within me, nakain eh. Pero dapat muna talaga magpasalamat eh. Di ba? And bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Kahapon po, patuloy naming natitikman ang mga benepisyo ng Panginoon. Nag-uusap kami lagi ni Sister Michelle, Ma, purihin ng Diyos, hindi tayo yung magulang na aasa sa anak. Diba? Binabago po ng Panginoon yun eh. Ang magulang po dapat talaga magtataguyod sa anak. Lagi, pag umaga, si Dia sa tabi ko. Thank you kasi hinahatid ko silang mag-ate. Sabi ko, hanggang kaya namin ni Mama. Ha? Magulang.
ang magtataguyod sa mga anak. Pastor, paano na ganito? Ako, may tataka ko, mayroong mga magulang talagang, di ba mano, yung napagtapos niya college, no? Nagtitinda lang ng barbecue. Doon sa amin, sa Dabs ko, doon sa Bel Air namin, 3 yung nagtitinda lang ng barbecue tuwing hapon. Hanggang ngayon, ang tanda na nilang mag-asawa, yun pa rin. Sabi ko, ba't hindi pa po kayo tumitigil? Wala na po, libangan na lang. Ha? Pero dahil sa sipag, hindi Kristiyano yun. Oh. Naghahanap ng kabuhayan para itaguyod yung mga anak nila na pag-aaral nila. Hindi sila umasa sa anak nila. Yan yung mga doctrine sa church dapat na maipatupad. Sa mga nakikinig po sa amin, nanonood, kung kayo po yung magulang na hindi pa po nasa Panginoon, pero masipag kayo, no? May mga magulang nga, may mga napapanood ako sa FB ngayon, di ba? May mga magulang na kapit sa patalim para lang maitaguyod yung mga anak. Ganon din sa mga doctrine namin sa pastor na meeting namin. Wow! Pag magmi-minister tayo sa mga prostitute sa Mabini, sabi ng isang pastor, sama po ako dyan. Ganyan pong paborito ko. Ano mo na, anong intensyon? Diba? Ha? Ito din yan, Ma'am Jane Hindi ka papasok sa loob ng beer house at sisigawan mo yung mga tao doon, magsisi na kayo! Huwag na kayo magsipag-inuman. Puro bote aabutin mo. Di ba? Hindi ganoon ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nakukuha niyo po? Makikita yung intensyon. Makikita po. Di ba, mabuti na mayapa na yung isang magaling makipagdebate, di ba? Yung pilosopo yung Takyo. Di ba? Si Basa. Buti na mayapa na yun nabawasan na nung si Basa. Di ba? Nanahimik na Di ba? Wala. And, ang salita ng Diyos po ay, the word of the Lord shall stand forever. Magbasa po tayo. Meron nga po update natatawa ko Kaya, kita niyo, bagong gupit si Pastor. Pastor, okay kayo itim na itim pa buhok niyo. Sabi ko, totoo yan. Ako po, may ginupitan ako isang pastor, puting-puti na buhok, nagpatina Bakit kailangan magpatina? Sabi ng Proverbs, kung puti na buhok mo, yan pumuti sa katandaan mo sa Panginoon, di ba? Biruan yun, di ba? Buti si Brother Louie, hindi na nagpapatina. Yan, di ba, Brother Louie, yan talaga buhok mo At least, siya, totoo, hindi fake. Ibig sabihin, pastor-pastoran fake pa rin pala yung kulay ng buhok nun. Di ba? Nalaman ko lang. Bless the Lord, oh my soul. Mga estudyante, mababasa mo sa Facebook, kung anong kending-kending, kumita lang. Yung iba, magbo-boyfriend, mag-girlfriend para sumarap lang din sa buhay. Hindi nila nakikita yung benepisyo sa Panginoon. Nung isang gabi, pahapon na lang to, kung andyan man ng aking bebe Dia, pati si Eunice, isa yung tinanim ko sa kanila ulit Anak kayo ng Diyos, hindi kayo anak ng Diba? Kasi, yung issue doon sa mga opisina nila, nagkukwentuhan sila mag-ate, yung issue sigit na naman si pastor. Ano ba kayo? Anak kayo ng Diyos. Diba? Huwag kayong magpa-apekto sa mga taong yan. Ikaw, nanggaling ka na ng US, summa cum laude ka, etc., etc., etc. Ano ba yung mga taong yan? Kahit boss niyo yung mga yan, of course, ibigay niyo yung galang, pero huwag kayo matakot. Tatakot sila kasi pag mga boss daw nila, dadaan, gano'n. Sabi nga ni Sister Michelle,
Gusto mo, puntahan ko yung ninong mo doon, tito ninong mo doon. Alam mo si Pastor, I speak my word. Puro general yun. Nakaharap ko na yung mga sekretary na yan, di ba? Nakikita yung picture ko? Hindi ako natakot sa kanila. Yung prayer ko, laging nandoon. Righteousness. Ha? Yung invocation prayer ko. Ha? Matataas na tao yung nakakaharap ko po. Pero ngayon, dahil, kita nyo, totoo yun eh. Weather lang eh. Tapos na po yung panahon namin eh. Yan. Mga nagretiro na, wala nang koneksyon. Tigil na. Tigil. Pero salamat sa Panginoon, nakaharap ko yung mga tao niya. At pwede ko pa rin lapitan. Nandyan yung mga, pero hindi ako yung para, lalapit, didikit. Kakampanya po kita. Diba? Ako po ang advocate at ako mo advocate mo. Dadaling ka namin sa church namin, iboboto ka namin. No way. Highway. Mga kapatid, mamamanik lang po si Pastor. Panahon na. Panahon na. Makita niyo po yung benepisyo ni Lord na hindi lang buhay na walang hanggan, hindi lang dito. Maghahari po tayo sa takdang panahon. Hindi ako nawawala sa tema. Revelations 19:6. Pinapaunawa ko po yun kasi majority ng preacher ngayon, kaligtasan, evangelism, mission. Programa. Kalokohan po yun. Buhay na walang hanggan. Maghahari po tayo. Kasama ang Panginoon. Ninang Bang, Ninang Jane, what song can we have as my closing? Bless the Lord. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Thank you very, very much, ma'am, for that short notice. Go ahead, ma'am. Go ahead, ma'am. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. For the last time, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Worship Your holy name. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Indeed, Lord, we bless, Lord, Your holy name. And Lord, thank you for
the faith that we have now, lalo na po sa mga huling panahon na ito. Lord, we go back. Ayan po sila, Sister Jane, Pastor Bo. Nagsimula kami doon sa lugar dako na yun ng Pook. Dinala niyo po kami sa lugar na ito. Lord, you know my heart. Never ako nagtanong, never ako nag-isip. Dahil alam ko po lahat, in-entrust namin sa inyo ni Sister Michelle, ang iyong ministeryo. Lord, yung mga inalagaan namin, pinagpagalan namin, ginampanan namin, Lord, paano nyo kami ginamit sa kanila? Yung iba, andyan po talaga ang acknowledgement, andyan patuloy ang kanilang totoong pagmamahal. Yung mga dati naman po, nakalimot na, Lord, sabi ko nga, mabuti nga po yung mga pangyayari na yon. Wala po akong pwedeng sabihin na kung titignan nila, ako sa lahat talaga po ay mayroong tinatawag na gratitude in heart. Dapat po makita nila isang ministeryo, mas dapat silang gagampan, pero mas doon daw po sila sa mga sosyal, malalaking gawain, etc. Lord, never ako naghanap. Lord, and I am so grateful and thankful na sino ang bumubuklod sa Holy and True Christian Fellowship. Narito po kami. Tingin namin ni Sister Michelle, sila po ay mga benepisyo namin, Lord. They are all benefits from you, Lord, na iisa ang aming aadikain, ikaw po ay patuloy na luluwalatiin sa tawag mong vision, Lord. Yung vision na mamuhay ng may kabanalan at katotohanan. Hindi perfect, Lord. Wala pong makaka-perfect pa. But someday, Lord, unto perfection. Kaya Lord, maraming salamat. I really hope yung akin pong patuloy na pagpapahayag, maging makatotohanan po sa mga kapatiran, kahit po sa mga makakapanood. Ano po yung dapat na magiging focal point po ng aming buhay, besides give you glory, Lord. But Lord, there are so many ways to bless your holy name. Lord, because every time meron kami mga sitwasyon, nandun po, makita namin, maalaala namin ang mga benepisyong meron kami. Lord, yung mga someday, magre-retire, iedad, kawawa naman, dahil nga po, hindi kayo ang kanilang benepisyo. Lord, I have seen this, mga nilakad ko, the past month, sa aking kapatid, sino ang beneficiary, sino yung ganito. Lord, napakadami. Inaasahan ng mundo sa mga paraan. But Lord, ikaw ang totoong benepisyo, Lord, sa buhay namin. Pagpalain po ang kabuuan ng aming mga kapatiran sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 And amen. And totoo po,